Panalo ang Lakers laban sa Wizards, 120-101. Pero hindi lang basta panalo ang pinag-uusapan dito. Mas malaki ang kwento. 15 wins sa huling 17 games mula February 28. Ibig sabihin, hindi ito tsamba. Hindi ito isang magandang gabi lang. May nangyayaring seryoso sa loob ng Lakers. At mismong si LeBron James ang nagsabi, mataas ang chemistry, dikit-dikit ang grupo, at mahal nila ang paglalaro para sa isa't isa. Kaya ang tanong na yon, ito na ba ang tunay na anyo ng Lakers? At handa na ba silang maging legit contender sa tamang oras? Kontrolado ng Lakers ang laro mula simula hanggang dulo. Walang drama, walang habulan, diretsong execution. Pinangunahan ni LeBron James ang team na may 21 points, 12 assists at 10 rebounds. Hindi man ito explosive scoring night, pero malinaw ang role niya. Control the game. Dinidikta niya ang tempo, hinahanap ang open man at sinisigurong gumagalaw ang offense. Ito ang klase ng performance na mas mahalaga sa playoffs kaysa sa high-scoring games. Kasunod nito si Austin Reeves na may 19 points at 9 assists. Tahimik pero epektibo. Isa siyang stabilizer ng second unit at minsan pati sa closing lineup. Kapag sabay gumagana ang decision-making nila LeBron at Reeves, nagiging unpredictable ang Lakers offense. Mahirap silang bantayan dahil hindi lang isa ang playmaker. Malaking factor din si Jackson Hayes na perpekto sa field, 8 of 8 shooting, 10 points, 7 rebounds at 2 blocks. Ito ang klase ng efficiency na nagbibigay easy points sa Lakers. Kapag may rim running big na ganito ka-consistent, mas nagiging open ang spacing para sa shooters. Dagdag pa si DeAndre Ayton na may 12 points sa 5 of 5 shooting, 7 rebounds at 3 blocks. Defensive presence at interior scoring. Hindi flashy pero solid. Kapag pinagsama ang contributions ni Hayes at Ayton, malinaw na kontrolado ng Lakers ang paint sa magkabilang dulo. Hindi rin dapat kalimutan ang 14 points ni Rui Hachimura at 10 points ni Luke Kennard. Ito ang tinatawag na balanced scoring. Hindi kailangang magbuhat ang isa. Lahat may ambag, lahat may papel. At dito pumapasok ang sinabi ni LeBron, tight-knit group. Kapag masaya ang locker room, mas madali ang ball movement, mas mabilis ang rotations, at mas mataas ang energy. Ang pinaka-importanting stat dito ay hindi ang individual numbers. Ang tunay na numero ay 15-2 record. Ibig sabihin, consistent na silang nananalo. Hindi na sila yung team na pabago-bago ang performance. May identity na sila. Defense, ball movement, at chemistry. Kung ganito maglaro ang Lakers, mahirap silang talunin. Hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa samahan. At kapag dumating ang playoffs, madalas chemistry ang nagdadala ng team sa malayo. Kaya ngayon, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Ito na ba ang pinakadelikadong version ng Lakers ngayong season? At hanggang saan kaya ang kaya nilang abutin kung tuloy-tuloy ang ganitong chemistry? Comment nyo sa baba.